Pirmahan mo ito, Teresita. Na yon din. Pero Maam Corazon, hindi ko po naiintindihan. Bakit kailangang ako ang umako ng lahat ng ito? Wala po akong ninanahaw sa kumpanya. Huwag ka ng maraming tanong, Teresita. Isipin mo na lang ang utang na loob mo sa amin. Isipin mo ang lahat ng naitulong namin sa iyo at sa lola mo noong nabubuhay pa siya. Isidro, please, magsalita ka naman. Tulungan mo ako. Alam mong hindi totoo ang nakasulat sa papel na ito. Hindi ko kayang lukohin ang mga tao. Teresita, baby, please. Gawin mo na lang ito para sa atin. It's for the sake of the family business. Malaki ang utang ng kumpanya at kailangan natin ng sisisihin para hindi mabagsak ang pangalan ng mga Villalobos. If you love me, you'll protect our name. Our name? O ang pangalan niyo lang? Paano naman ang dangal ko, Isidro? Paano ang konsensya ko? Dangal? Huwag kang magmalinis, Teresita. You were nothing until we picked you up from that dusty sewing shop. Isang hamak na mananahi ka lang na binigyan namin ng pagkakataong maging bahagi ng marangyang pamilya. Ngayon, pumirma ka na bago pa magbago ang isip ko sa kasal nating dalawa. Nanigas ang buong katawan ni Teresita sa lamig ng mga salitang binitiwan ng lalaking dapat ay magiging katuwang niya sa habang buhay. Sa loob ng marangyang opisina ng Mansyong Villalobos, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak sa florera ay naging amoy ng nabubulok na pag-asa. Nakaluhod siya sa malamig na sahig, sa harap ng isang mesa na puno ng mga kasinungalingang nakatala sa puting papel. Tumingala si Teresita at nakita ang mukha ni Doña Corazon. Ang mga mata ng matanda ay walang bahid ng awa, tila isang agila na nakahandang lapain ang kanyang biktima. Sa tabi nito ay si Isidro, ang lalaking ipinaglaban niya sa lahat. Ngunit gayon ay nakatayo ng tuwid, umiiwas sa kanyang tingin, at mas piniling protektahan ang mga gintong pader ng kanilang kaharian kaysa sa babaeng nangako ng katapatan sa kanya. Ramdam ni Teresita ang bawat pintig ng kanyang puso na tila unti-unting nadudurog. Ang bawat sakripisyo niya para sa pamilyang ito, ang mga gabing puyat siya sa pagbuburda ng mga gown para sa kanilang mga kliyente, at ang pananahimik niya sa tuwing minamaliit siya, lahat ng iyon ay itinapon sa basura sa isang iglap. Ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat ay tila isang kadena na mas lalong humihigpit sa kanyang leeg hanggang sa hindi na siya makahinga. Dahan-dahang iniabot ni Teresita ang kanyang nangiinig na kamay sa ballpen na nasa ibabaw ng mesa. Ang bawat pulgada ng kanyang balat ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang tinig ng kanyang lola Saling. Naalala niya ang mga huling habilin nito tungkol sa pagpapahalaga sa sariling pangalan, na ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Ngunit paano niya mapoprotektahan ang kanyang pangalan kung ang mga taong pinagkatiwalaan niya ang siyang humuhukay ng kanyang libingan? Ipinatong niya ang dulo ng ballpen sa papel. Ang puting tela ng kanyang suot na blusa ay bahagyang nabasa ng kanyang luha, na tila mga perlas na nalalaglag mula sa isang nasirang kuwentas. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang kanyang kasalukuyang ginagawang gown na nakasampay sa isang sulok. Ang gown na dapat sana ay simbolo ng kanyang kaligayahan, ngunit na yon ay mukhang isang puting bandila ng pagsuko. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihinagpis, may isang kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang takot na dati niyang nararamdaman. Ito ay isang malamig at matalim na poot. Isang pot na kasing talim ng pinakamahusay niyang karayom. Napagtanto niya na ang mga Villalobos ay hindi naghahanap ng mananahi. Naghahanap sila ng aliping sasalo sa kanilang mga kasalanan. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Teresita. Pinirmahan niya ang dokumento, ngunit hindi ang kanyang tunay na lagda ang inilagay niya. Sa halip, isang maliit at halos hindi mapapansing simbolo ng isang buhol na sinulid ang idinrowing niya sa dulo ng kanyang pangalan. Isang lihim na marka
na siya lang ang nakakaalam. Isang pangako sa sarili na ang bawat pirma at bawat luhang dumaloy ngayong gabi ay magkakaroon ng kabayaran. Tumayo siya ng dahan-dahan kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi na siya muling tumingin kay Isidro. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay ng init sa kanyang puso ay naging isang malamig na abo. Inayos niya ang kanyang sarili at hinarap ang matandang babae na may ngiti ng tagumpay sa mga labi. Tapos na po, Doña Corazon. Pirmahan na ang kamatayan ng aking dangal para sa inyong pamilya. Mahinang sabi ni Teresita. Ang bawat salita ay tila isang sumpa na bumabalot sa silid. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay mabilis nitong hinablot ang papel at tiningnan ang lagda. Isang mapanuring tingin ang ibinigay nito kay Teresita bago tumango sa isang tauhan sa labas ng pinto. Maya-maya pa, ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas ay naging hudyat na wala na siyang kawala. Paglabas ni Teresita sa mansyon, sinalubong siya ng malakas na ihip ng hangin na may dalang amoy ng paparating na ulan. Sa malayo, naririnig ang ingay ng mga tambol para sa pagdiriwang ng Fiesta de San Jose. Ang masayang musika ay tila isang pangungutya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada patungo sa kanyang munting tindahan, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Mabilis siyang lumingon. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Sa ilalim ng malabo na ilaw ng poste, nakita niya ang isang anino na may hawak na isang itim na sobre. Ang boses nito ay pamilyar, ngunit puno ng panganib. Huwag kang lilingon, Teresita. Ang papel na pinirmahan mo ay simula pa lang. Kung gusto mong mabuhay at makuha ang katarungan, buksan mo ito pagdating mo sa bahay. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Bago pa man siya makapagsalita, naglahon na ang anino sa dilim. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kalsada habang nagsisimulang pumatak ang unang ulan ng gabi. Ang bawat patak sa kanyang balat ay tila nagpapaalala sa kanya. Ang bawat sinulid ay may dulo, at ang bawat lihim ay may paraan upang mabunyag. Pumasok si Teresita sa kanyang maliit na tindahan at agad na nilak ang pinto. Ang bango ng lumang tela at sinulid ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Naupo siya sa kanyang luma at sirang silya. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang binubuksan ang itim na sobreng ibinigay sa kanya. Sa loob ng sobre, walang sulat. Sa halip, may isang piraso ng mamahaling lace mula sa isang damit na pamilyar sa kanya. Isang lace na may bahid ng tuyong dugo. At sa likod nito, may nakasulat na isang numero. Isang bank account number na pag-aari ni Isidro Villalobos. Ngunit sa ilalim ng pangalan ng isang babaeng matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Hindi na napigilan ni Teresita ang mapahagulgol. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa katotohanan ng mas malalim pa ang pagkakatahi ng pagtataksil kaysa sa inakala niya. Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at ang kanyang magiging asawa ay matagal na palang naghahabi ng bitag para sa kanya. Kinuha niya ang kanyang karayom at ang kulay pilak na sinulid. Hinarap niya ang kanyang wedding gown na tila isang sundalong naghahanda para sa gyera. Ang bawat tusok niya sa tela ay puno ng galit at determinasyon. Kung nais nilang maging mananahi siya ng kanilang mga kasalanan, gagawin niya iyon. Ngunit sisiguraduhin niyang ang bawat tahi ay magiging kabaong nalilibing sa kanila sa araw ng kanyang kasal. Akala mo ba ay makakatakas ka sa mga bulong ng bayan, Teresita? Kahit gaano mo pakiskisin ang iyong mga kamay, hindi na mabubura ang amoy ng perang ninakaw mo. Ang boses ni Aling Martha, ang pinakamatikas na marites sa buong bayan, ay tila isang latay na humampas sa likuran ni Teresita, habang naglalakad siya sa gitna ng palengke. Hindi lumingon ang dalaga. Nanatiling tuwid ang kanyang likod, kahit na nararamdaman niya ang init ng mga tinging nakatitig sa kanya mula sa bawat sulok ng mga tindahan. Ang bawat bulungan ay tila mga bubuyog na pilit
pumapasok sa kanyang pandinig. Nanunuri, nanlalait. Sayang ang ganda, magnanakaw pala. Tama nga ang sabi ni Doña Corazon, hindi sapat ang galing sa pananahi para maging kagalang-galang. Dagdag pa ng isa pang tindera, sapat ang lakas para marinig ng lahat. Mahigpit ang hawak ni Teresita sa kanyang basket. Sa loob nito ay ang huling piraso ng telang kailangan niya para sa kanyang balabal. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing ang mga Villalobos ang tunay na magnanakaw, na ang luhong ipinagmamalaki ng pamilyang iyon ay galing sa pawis at dugo ng mga taong katulad niya. Ngunit alam niyang sa bayang ito, ang pera ay mas malakas kaysa sa katotohanan. Pagbalik niya sa kanyang maliit na tindahan, tila gumuho ang kanyang mundo nang makita ang pintuan. Puno ito ng putik at may mga nakasulat na masasamang salita gamit ang uling. Magnanakaw, taksil, huwag tularan. Ang bango ng mga telang dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila hinaluan ng amoy ng panis na gatas at dumi. Papasok pa lang siya nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat. Ang marangyang tunog ng makina ay hindi maikakaila. Bumaba si Beatriz, ang babaeng itinuring niyang kapatid, ang tanging taong akala niya ay makakaintindi sa kanya. Besh! Oh my God! What happened to your shop? Patakbong lumapit si Beatriz. Ang muka ay bakas ng matinding pag-aalala. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, nakita ni Teresita ang isang kislap na hindi niya napansin noon. Isang kislap ng kasiyahan sa gitna ng trahedya. Wala ito, Beatriz. Kayang-kaya itong linisin. Mahinang sagot ni Teresita, ang boses ay walang emosyon. Naalala niya ang account number sa itim na sobre. Ang account number na nakapangalan kay Beatriz, ngunit kontrolado ni Isidro. I'm so sorry, Teresita. I tried to talk to Isidro, pero galit na galit talaga ang pamilya nila. Sabi nila, you betrayed their trust. How could you do that? Alam mo namang mahal na mahal ka ni Isidro, di ba? Yakap ni Beatriz si Teresita. Ngunit ang yakap na yon ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Mahal? Marahil ay iba ang definisyon natin ng pag-ibig, Beatriz. Wika ni Teresita habang dahan-dahang kumakawala sa yakap. Bakit ka nga pala naparito? Baka makita ka ng mga tao, madamay pa ang reputasyon mo sa isang magnanakaw na tulad ko. Anong sinasabi mo? We're best friends. I'm here to help. Here, uminom ka muna ng juice. Dinalhan kita. You look so stressed. Iniabot ni Beatriz ang isang tumbler. Lihim na pinagmasdan ni Teresita ang mga kamay ng kaibigan. Ang mga kuko nito ay bagong manicured, kulay pula na parang dugo. Ang parehong kulay na nakita niya sa piraso ng lace sa loob ng itim na sobre. Salamat, pero ilalagay ko muna ito sa loob. Marami pa akong kailangang tahiin para sa kasal, sabi ni Teresita. Wait, itutuloy mo pa rin ang wedding? After everything? Besh, baka mapahiya ka lang sa simbahan. The whole town is against you now. Baka mas mabuting umalis ka na lang muna sa bayan. Mabilis na suhestiyon ni Beatriz. Ang boses ay puno ng pagmamadali. Numiti si Teresita, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang kasal na ito ang tanging paraan para malinis ang pangalan ko, Beatriz. At kailangan kong tapusin ang gown ko. Ang wedding gown na ito ang magiging obra maestra ko. Nan makaalis si Beatriz. Agad na itinapon ni Teresita ang juice sa lababo. Hindi na siya muling magpapaloko. Pumasok siya sa silid kung saan nakatago ang kanyang wedding gown. Sa ilalim ng liwanag ng araw na tumatago sa bintana, ang mga silver thread na kanyang ibinurda kagabi ay tila kumikinang ng may sariling buhay. Ang bawat tahi ay isang record. Ang bawat disenyo ng bulaklak sa laylayan ng gown ay katumbas ng bawat ilegal na transaksyong ginawa ni Isidro gamit ang pangalan ng kanyang tindahan. Ang mga numero ng bank accounts, ang mga petsa ng paglilipat ng pera, lahat ay nakatago sa sining ng pagbuburda. Isang lihim na wika na tanging siya lang ang nakakaintindi. Habang hinahawakan niya ang tela, narinig niya ang masayang tugtugan ng banda sa labas.
Nagsisimula ng prosesyon para sa fiesta. Ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay umaalingaw sa buong bayan, tila isang babala. Biglang may marahas na pagkatok sa pintuan. Hindi ito ang mahining katok ni Beatrice. Ito ay mabigat at puno ng otoridad. Nang buksan ni Teresita ang pinto, 2 lalaking nakabarong ang bumungad sa kanya. Kasama ang isang abogado na pamilyar sa kanya, ang abogado ng mga Villalobos. Miss Teresita, narito kami para i-serve ang legal notice na ito, madiing sabi ng abogado. Dahil sa mga utang na hindi nabayaran ng iyong tindahan sa Villalobos Corporation, kinukuha na ng kumpanya ang ari-ariang ito. Mayroon kang 24 na oras para lisanin ang pwestong ito. Ano? Pero ito ang bahay ko. Dito lumaki ang lola ko. Sigaw ni Teresita. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa galit. Wala kaming pakialam. Ang lahat ng kagamitan sa loob, kasama na ang mga tela at ang iyong tinatahing gown, ay ituturing na kabayaran sa iyong mga atraso. Bukas ng hapon, kailangang wala ka na rito. Tumingin si Teresita sa paligid. Ang mga istante na puno ng pangarap, ang kanyang makina na saksi sa lahat ng kanyang paghihirap, at ang gown na kasalukuyang nakasuot sa manikin, lahat ay balak nilang agawin. Isang malakas na kulog ang gumulantang sa katahimikan ng hapon. Ang ulan ay muling bumagsak ng may matinding bagsik, tila nakikidalamhati sa kanyang kalagayan. Sa gitna ng dilim, nakita ni Teresita ang isang figura sa kabilang panig ng kalsada, nakatayo sa ilalim ng ulan, nakasuot ng itim na kapote. Ang figurang iyon ay tila naghihintay, nanonood. Nang muling kumidlat, nakita ni Teresita ang mukha ng tao. Hindi niya ito kilala, ngunit ang mga mata nito ay tila nagsasabing, oras na. Hinarap ni Teresita ang abogado. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Maari niya nang kunin ang lahat, pero ang wedding gown na ito, hindi niyo makukuha hanggat hindi natatapos ang kasal. Dahil bukas, sa harapan ng altar, ibibigay ko kay Isidro ang lahat ng nararapat sa kanya. Pagkaalis ng mga lalaki, kinuha ni Teresita ang isang maliit na gunting. Hindi niya ito ginamit para sirain ang gown. Sa halip, sinimula niyang gupitin ang bawat sinulid na naguugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. Bawat hibla ng pagmamahal na natitira sa kanyang puso ay isa-isa niyang pinutol. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang tindahan, habang ang bawat patak ng ulan ay tumatama sa bubong na yari sa luma at kalawanging yero, may isang bagong pakiramdam na nabuo kay Teresita. Hindi na ito poot. Ito ay isang malamig na determinasyon. Kinuha niya ang itim na sobre at sinunog ito sa harap ng isang maliit na kandila. Habang nagiging abo ang papel, may isang nakatagong mensahe ang lumitaw sa loob ng sobre na hindi niya napansin kanina. Isang maliit na mapa ng isang tagong silid sa ilalim ng mansyon ng mga Villalobos. Mali kayo ng kinalaban, bulong ni Teresita sa sarili, habang ang liwanag ng kidlat ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanyang wedding gown. Dahil ang mananahing ito ang gagawa ng kabaong ninyong lahat. Isidro, sa tingin mo ba ay makikita ng mga tao ang ganda ng gown na ito o ang mga kasinungalingang nakatago sa likod nito? Ang boses ni Teresita ay parang isang marahang ihip ng hangin, ngunit may talim na dumaplis sa pandinig ni Isidro. Nakatayo ang lalaki sa pintuan ng maliit na silid ni Teresita. Pinapanood ang dalaga habang maingat nitong hinahawakan ang puting tela. Ang tanging liwanag sa loob ay nanggagaling sa isang maliit na lampara na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Teresita, baby, bakit mo naman sinasabi yan? Ang ganda ng gown na ito, kasing ganda mo. It's a masterpiece. Pagkatapos ng kasal, lahat ng hirap natin, lahat ng sakripisyo mo, magiging worth it din. Sagot ni Isidro habang dahan-dahang lumalapit. Inilapat niya ang kanyang mga kamay sa balikat ng dalaga. Isang kilos na dati ay nagbibigay ng init kay Teresita, ngunit ngayon ay tila yelo na nagpapakilabot sa kanyang balat.
o kasalanan, Isidro? Alam mo, bawat tusok ko ng karayom dito, iniisip ko kung hanggang saan ang kaya mong gawin para sa akin. Mahal mo ba talaga ako? O mahal mo lang ang katahimikan ko? Tumingin si Teresita sa mga mata ni Isidro. Naghahanap ng kahit katiting na bahid ng katotohanan. Siyempre, mahal kita. You know I'm doing everything for our future. Please, wag mo na itong pahirapin pa. Isang linggo na lang, Mrs. Villalobos ka na. Makakalimutan din ng mga tao ang lahat ng isyu na ito. Wika ni Isidro, ang boses ay puno ng tamis na tila asukal na nakakalason. Numiti ng bahagya si Teresita, ngunit nanatiling malamig ang kanyang paningin. Sana nga, Isidro. Sana nga. Nang makaalis si Isidro, binitawan ni Teresita ang kanyang pagpapanggap. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa determinasyon. Kinuha niya ang isang spool ng kulay pilak na sinulid, ang silver thread na kanyang itinago sa ilalim ng sahig. Ito ay hindi ordinaryong sinulid. Ito ay gawa sa pinaghalong seda at metalikong hibla, na tanging sa ilalim ng partikular na liwanag lamang makikita ang tunay na kinang. Sinimula ni Teresita ang pagbuburda. Ang bawat disenyo ng dahon sa kanang bahagi ng baywang ng gown ay hindi lamang dekorasyon. Ang bawat bilang ng hibla, ang bawat kurbada ng tahi, ay kumakatawan sa mga transaksyong nakuha niya mula sa itim na sobre. Ang unang bulaklak ay ang petsa, kung kailan inilipat ang 5 milyong piso sa account ni Beatriz. Ang pangalawang disenyo ay ang code para sa Shell Company na ginagamit ni Doña Corazon para itago ang kanilang mga utang. Ang sining na ito ang kanyang sandata. Ang bawat tusok ay parang isang saksak sa puso ng pamilyang Villalobos. Ramdam niya ang sakit sa kanyang mga daliri, ang bawat hapdi, kapag hindi sinasadyang natutusok ng karayom ang kanyang balat. Ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat patak ng kanyang dugo na mabilis niyang pinapahiran bago ito dumikit sa tela, ay tila isang sumpa na idinaragdan niya sa kanyang obra maestra. Naalala niya ang kanyang lola Saling. Naalala niya ang lumang depadyak na makina na ngayon ay tahimik na nakatayo sa sulok. Ang bawat tunog ng pag-ikot ng makina sa kanyang alaala ay parang isang tibok ng puso na nagpapaalala sa kanya ng kanyang dangal. Ang sining natin, Teresita, ay hindi lang para sa paningin. Ito ay para sa kaluluwa. Ang bawat tahi ay dapat may katotohanan. Madalas sabihin ng kanyang lola, "Lola, narito na ang katotohanan." Bulong ni Teresita sa hangin. Ito ang katotohanang lulunod sa kanila. Sa gitna ng kanyang paggawa, muling narinig ni Teresita ang mahinang tunog ng mga hakbang sa labas. Hindi ito ang mabigat na lakad ni Isidro. Mas magaan ito, mas maingat. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Beatriz. May dalang isang maliit na kahon ng kape. "Besh, gising ka pa pala? I brought you coffee. Masyado ka nagpapapagugod sa gown na yan?" Sabi ni Beatriz. Ang mga mata ay mabilis na gumagala sa buong silid, tila may hinahanap. "Kailangan itong matapos, Beatriz. Alam mo naman ang mga Villalobos. Ayaw nila ng kahit anong pagkakamali." Sagot ni Teresita, habang mabilis na tinatakpan ng isang puting tela ang bahagi ng gown na may silver thread. "What's that? Parang may iba kang ginagamit na sinulid? Kulay pilak ba yan?" Tanong ni Beatriz, akmang lalapit para hawiin ang takeb. "Wala ito. Isang lumang teknik lang ni Lola para tumibay ang laylayan." "Masyado ka namang mausisa, Beatriz. Bakit? Gusto mo rin bang matuto kung paano magtago ng mga sikreto sa bawat tahi?" Ang boses ni Teresita ay may halong panunuya na hindi napansin ng kaibigan. Tumawa ng pilit si Beatriz. "Siyempre hindi. I'm just concerned." "Sige na, inumin mo na yan. Alis na ako. Pakahanapin pa ako ni Isidro. Ng nanay ko." Nang tuluyan na makaali si Beatriz, naramdaman ni Teresita ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam niyang malapit na silang maghinala. Kailangan niyang bilisan ang kanyang pagkilos. Muli niyang hinawakan ang karayom. Ang bawat galaw ay puno ng katumpakan.
Ang bawat pattern ay tila isang mapa ng paghihiganti na dahan-dahang nabubuo sa puting canvas ng kanyang wedding gown. Ngunit ang hindi alam ni Teresita, may isang pares ng mga mata ang nanonood sa kanya mula sa maliit na siwang ng bintana. Ang figura sa labas, na nakasuot ng itim na kapote, ay nanatiling nakatayo sa ilalim ng ambon. Ang anino nito ay humahaba sa lupa, tila isang babala ng paparating na unos. Maya-maya pa, muling bumalik si Isidro. Hindi siya kumatok. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa silid. Ang kanyang muka ay puno ng pagdududa. Teresita, may nakalimutan ako. Sabi ni Beatriz, may kakaiba ka raw ginagamit na sinulid. Ipakita mo sa akin. Isidro, gabi na. Masyado lang napapagod si Beatriz, kaya kung ano-anong nakikita, kalmadong sagot ni Teresita, habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ipakita mo sa akin, Teresita. Huwag mo akong lokohin. Sigaw ni Isidro habang mabilis na lumapit sa manikyen. Akmang hahablutin na niya ang takip nang biglang umihip ang isang napakalakas na hangin mula sa bukas na bintana. Ang ilawan sa ibabaw ng mesa ay natumba at namatay, dahilan upang malubog sa kabuuang dilim ang buong silid. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang malakas na paghinga ni Isidro at ang tunog ng malakas na ulan sa labas ang naririnig. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay parang isang babala ng panganib. Isidro, sa dilim lang tayo magkakaunawaan, mahinang sabi ni Teresita. Ang boses ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Dahil sa dilim, hindi mo makikita ang mga kasalan ng pilit mong itinatago. Pero nararamdaman mo sila, di ba? Nang muling makahanap ng posporo si Isidro at muling magliwanag ang silid, wala na si Teresita sa kanyang tabi. Ang tanging naroon ay ang wedding gown na tahimik na nakatayo. Ang puting takib nito ay tila isang kumot na bumabalot sa isang bangkay. Ngunit sa ilalim ng mahinang liwanag, may isang bagay na kumislap sa sahig. Isang maliit na piraso ng pilak na sinulid na hugis titik B. Ano ito? Bulong ni Isidro sa sarili, habang ang lamig ng gabi ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang likuran. Akala mo ba ikaw lang ang marunong lumuha sa gitna ng kadiliman, Teresita? Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Wala na akong ibibigay sa inyo. Umalis ka na. Huwag kang matakot. Hindi ako narito para kuhanin ang natitira mong danggal. Narito ako dahil pareho tayo ng kaaway. Kaaway? Bakit ko patitiwalaan ang isang taong pumasok sa bahay ko na parang magnanakaw dahil ang mga taong tinuring mong pamilya ang tunay na nagnakaw sa atin? Ang pangalang Villalobos. Hindi ba't mas masarap pakinggan kapag binibigkas ito kasabay ng salitang pagbagsak? Sino ka ba talaga? Ako si Catalina, ang pinsan ni Isidro na itinapon nila sa kangkungan dahil lang sa nalaman ko ang katotohanan. At gaya mo, Teresita, gusto ko ring makitang nasusunog ang mansyong iyon sa sarili nilang mga kasalanan. Tumitig si Teresita sa babaeng nakatayo sa tapat ng kanyang lamesa. Ang balat nito ay maputla, ngunit ang mga mata nito ay nag-aapoy sa matinding galit na tila matagal ng kinikimkim. Nakasuot ito ng mamahaling itim na damit, ngunit may mga bakas ng pagod sa kanyang mukha na hindi kayang itago ng anumang makeup. Ang boses ni Catalina ay malamig. Bawat salita ay tila isang babala na nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na kuweba. Dahan-dahang ibinaba ni Teresita ang hawak niyang gunting. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kakaibang kuryosidad. Sa loob ng maraming buwan, pakiramdam niya ay mag-isa lang siyang lumalaban sa dambuhalang pamilya Villalobos. Pero heto ang isang babaeng nagpapakilala bilang dugo at laman ng kanyang mga kaaway, na may dalang alok na tila isang lason na binalot sa ginto. Anong ibig mong sabihin, Catalina? Anong kinalaman mo sa akin? Tanong ni Teresita. Ang kanyang tinig ay nanginginig pa rin, ngunit may bahid na ng pag-asa. Lumapit si Catalina
at dahan-dahang hinawakan ang wedding gown na nakasuot sa manikin. Hindi niya napansin ang mga pilak na sinulid dahil sa dilim, ngunit naramdaman niya ang tibay at sining sa bawat tahi. Huminga siya ng malalim. Ang amoy ng tela ay tila nagpaalala sa kanya ng sarili niyang nakaraan. 10 taon na ang nakalilipas, Teresita. Ako ang dapat na nasa posisyon mo ngayon. Ako ang tagapagmana. Ako ang paboritong anak ng kapatid ni Doña Corazon. Pero nang matuklasan ko ang ginagawa nilang pandaraya sa mga donasyon ng simbahan, hindi nila ako pinatawad. Pinagbintangan nila ako ng kung ano-anong kasalanan, ninakawan ng karapatan sa mana, at pinalabas na baliw sa harap ng buong bayan. Pagkukwento ni Catalina, ang bawat salita ay tila pagpunit sa isang lumang sugat. Kaya ba narito ka? Para gumante? Bulong ni Teresita. Gusto kong bawiin ang sa akin, Teresita. At gusto kitang tulungan na bawiin ang sayo. Alam ko ang plano mo. Nakita ko ang bawat galaw mo. Ang pagbuburda mo ng mga ebidensya sa gown na ito. Matalino ka. Pero hindi sapat ang tela at sinulid para pabagsakin ang isang pader na yari sa ginto at kapangyarihan. Inilabas ni Catalina ang isang maliit na folder mula sa kanyang bag. Inilatag niya ito sa harap ni Teresita. Sa loob nito ay ang mga orihinal na dokumento na nagpapatunay sa mga transaksyong bordado sa wedding gown. Ang mga pirma ni Doña Corazon at Isidro ay malinaw na nakasulat, hindi maikakailang katibayan ng kanilang mga krimen. Ito ang kailangan mo. Ang pisikal na ebidensya na magpapatunay na ang mga burda mo ay hindi lang basta disenyo. Pero may kapalit ito, Teresita. Wika ni Catalina, ang kanyang mga mata ay nanunuri. Alam ko, walang libre sa mundong ito. Anong kapalit? Gusto ko ang kalahati ng ari-arian na mababawi mula sa kanila. At gusto ko ring makitang lumuluhod si Doña Corazon sa harap ko, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng ginawa niya sa pamilya ko. We can be partners, Teresita. I provide the brains and the papers, you provide the stage and the face. Ang kasal mo, yon ang magiging huling hapunan nila. Tumalikod si Teresita at lumapit sa bintana. Ang ulan sa labas ay humupa na. Ngunit ang mga patak ng tubig mula sa dahon ng puno ay tila mga luha pa ring pumapatak sa lupa. Nararamdaman niya ang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Si Catalina ay isang Villalobos pa rin. May lason ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Maaari ba siyang magtiwala sa isang ahas para patayin ang isa pang ahas? Utang na loob, Teresita. Yan ang laging ginagamit nila laban sa atin. Pero sa pagkakataong ito, tayo ang maniningil ng utang. Dagdag pa ni Catalina, tila binabasa ang iniisip ng dalaga. Bakit ako? Bakit hindi mo na lang ito ibigay sa mga pulis? Dahil hawak nila ang mga pulis. Hawak nila ang batas sa bayang ito. Pero hindi nila hawak ang madla. Hindi nila hawak ang simbahan sa araw ng kasal mo. Ang tanging paraan para matalo sila ay ang ipahiya sila sa harap ng pinakamalalaking tao sa lipunan. At ikaw lang ang may akses sa sandaling iyon. Lumingon si Teresita. Ang kanyang muka ay seryoso. Paano ko masisigurong hindi mo rin ako tatalikuran sa huli? Paano ko malalamang hindi mo lang ako ginagamit para makuha ang gusto mo? Lumapit si Catalina ng napakalapit hanggang sa maramdaman ni Teresita ang malamig na hininga nito. Itinaas ni Catalina ang kanyang kanang kamay at ipinakita ang isang malaking pilat na tumatawid sa kanyang palad. Isang sugat na tila nanggaling sa isang matalim na bagay. Ito ang marka ng kanilang pagtataksil, Teresita. Pareho tayong may sugat. At ang mga taong may sugat ay hindi naglolokohan. Dahil alam nating pareho kung gaano kasakit ang muling mahiwa. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa maliit na tindahan. Tanging ang tunog ng lumang orasan sa dingding ang nagpapaalala sa paglipas ng bawat segundo. Sa wakas, iniabot ni Teresita ang kanyang kamay. Hindi para makipagkamay, kundi para kunin ang folder. Sige,
Tatanggapin ko ang alok mo. Pero tandaan mo, Catalina, kung susubukan mong linlangin ako, sisiguraduhin kong ang huling tahi ng karayom ko ay para sa iyong leeg. Numiti si Catalina, isang nakakatakot na ngiti na nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Iyan ang gusto ko sa iyo. May apoy ka. Gamitin mo yan para sunugin sila. Nang umalis si Catalina, naiwan si Teresita na nakatitig sa mga dokumento. Binuklat niya ang unang pahina at doon niya nakita ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang hininga. Isang larawan ni Isidro kasamang isang babae. Kuha sa isang hotel sa ibang bansa noong nakaraang buwan lang. Ang babae ay nakatalikod, ngunit ang suot nitong hikaw ay pamilyar na pamilyar kay Teresita. Ang hikaw na yon ay regalo niya kay Beatriz noong nakaraang kaarawan nito. Ramdam ni Teresita ang pait na umakyat sa kanyang lalamunan. Ang pagtataksil ay hindi lang pala usapin ng pera at pangalan. Ito ay usapin ng bawat yakap, bawat tawa, at bawat sikretong ibinahagi niya sa taong itinuring niyang kapatid. Dahan-dahang kinuha ni Teresita ang kanyang karayom. Sa pagkakataong ito, hindi lang silver thread ang gagamitin niya. Kumuha siya ng isang itim na sinulid, kasing itim ng gabing ito. Sinimula niyang burdahin ang pangalan ni Beatriz sa isang tago at madilim na bahagi ng wedding gown. Sa mismong laylayan na laging matatapakan ng kanyang mga paa. Huwag kang pakasisiguro, Teresita. Sa larong ito, pati ang karayom ay pwedeng pumatay. Bulong ni Catalina sa kanyang isipan. Tila isang aninong, hindi na siya lulubayan. Ngunit habang nabuburda si Teresita, napansin niya ang isang anino sa labas ng bintana. Ang taong nakaitim na kapote ay nandoon pa rin, nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Sa pagkakataong ito, itinaas ng tao ang kanyang kamay at itinuro ang direksyon ng mansyon ng mga Villalobos bago dahan-dahang naglaho sa dilim. Sino ang taong iyon? At bakit tila binabantayan nito ang bawat hakbang niya? Sa gitna ng labanang ito, hindi na malaman ni Teresita kung sino ang kakampi at sino ang kalaban. Ang tanging sigurado lang niya ay ang bawat tusok ng kanyang karayom ay papalapit na sa huling hantungan ng lahat. Napakalinis pa rin ang puntod ng lola mo, Teresita. Para nung panahong ang pamilya Villalobos pa ang nagbabayad ng mga gamot at ospital niya bago siya pumanaw. Ang malamig na boses ni Doña Corazon ay sumabay sa huni ng mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin sa sementeryo. Nakatayo ang matandang babae sa tapat ng puntod ni Lola Saling, protektado ng isang mamahaling itim na payong na hawak ng kanyang bodyguard. Ang kanyang marangyang kasuotan ay labis na kakaiba sa gitna ng mga luma at naglulumot ng mga krus ng pampublikong sementeryo. Napatigil si Teresita sa kanyang paglilinis ng mga damo sa paligid ng puntod. Unti-unting nanghinig ang kanyang mga kamay na may hawak na maliit na bolo. Dahan-dahan siyang tumayo, hinarap ang babaeng nagpabago ng kanyang buhay. Mula sa pagbibigay ng pangarap hanggang sa paggiba nito. Doña Corazon, bakit po kayo nandito? Hindi po ba kayo natatakot na baka magising ang kaluluwa ng lola ko at tanungin kayo kung bakit niyo ginagawa ito sa akin? Mahinang tanong ni Teresita, ngunit may madiing-diin sa bawat salita. Bakit ako matatakot, hiha? Kung may dapat mang magpasalamat sa puntod na ito, ikaw yon. You always forget where you came from, Teresita. Ang hirap sa mga taong binigyan mo ng kamay, buong braso ang gustong kunin. Kung hindi dahil sa donasyon ng pamilya ko noong nag-aaral ka pa, sa tingin mo ba ay magkakaroon ka ng sarili mong shop? Sa tingin mo ba ay makikilala mo si Isidro? Isang mapait na tawa ang pinakawala ng matanda. Hindi ko po nakakalimutan ang tulong nyo, Doña Corazon. Habang buhay ko pong tatanawin yon bilang utang na loob. Ngunit hindi po ibig sabihin yon ay hahayaan ko kayong gawin akong panakit butas sa mga krimen ng inyong pamilya. Hindi ko po isusuko ang aking dangal para lang sa inyong pera. Madiing sagot ni Teresita. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa matanda. Dangal? Ang dangal ay para lang sa mga taong may kayang bumili nito. Sa mundong ito, Teresita, ang isang mananahing tulad mo ay walang karapatang magsalita tungkol sa dangal
kung wala kang pambayad sa susunod mong kakainin. Lumapit ng bahagya si Doña Corazon. Ang kanyang muka ay puno ng panghahamak. Magmano ka sa akin, Teresita. Ipakita mo na may natira pa sa iyong magandang asal na itinuro ng lola mo. Huminto ang ikot ng mundo para kay Teresita. Ang pagmamano ay isang sagradong tradisyon ng paggalang, isang kilos na itinuro sa kanya ni Lola Saling mula pa noong bata siya. Ngunit paano niya igagalang ang kamay na pilit na sumasakal sa kanya? Paano niya hahalikan ang kamay na pumatay sa kanyang mga pangarap? Sa ilalim ng mapanghusgang, tingin ng matanda at ng kanyang bodyguard, dahan-dahang binitawan ni Teresita ang bolo. Lumapit siya. Dahan-dahang inabot ang kanang kamay ni Doña Corazon. Ang kanyang mga daliri ay malamig, nanginginig sa matinding emosyon. Yumuko siya. Akmang ididikit ang likod ng kamay ng matanda sa kanyang noo. Isang kilos ng pagsuko sa harap ng tradisyon at kapangyarihan. Ngunit bago pa man dumikit ang kamay ng matanda sa kanyang noo, marahas na binaligtad ni Doña Corazon ang kanyang palad at mabilis itong inilayo, saka kumuha ng isang mamahaling seda na panyo upang punasan ang kanyang balat. Sapat na yan. Ayokong madumihan ang balat ko ng putik ng palengke na nakadikit sa iyo. Sabi ni Doña Corazon ng may pandidiri. Pinaalalahanan lang kita, Teresita. Bukas ng hapon, kukunin na ng bangko ang tindahan mo. I have already signed the papers for the foreclosure. Lahat ng mga tela mo, ang makina mo, pati ang wedding gown na pinagpupuyatan mo, lahat ng iyon ay mapupunta sa akin bilang kabayaran sa iyong utang na loob. Hindi niyo po maaring gawin yan. Ang tindahan na yon ay hindi sa inyo. Sumigaw si Teresita. Ang kanyang boses ay nanghinginig sa galit at takot. Ang tindahang yon ang tanging buhay na alaala ng kanyang lola. Sino ang magpapatigil sa akin, Teresita? Ang mga marites sa palengke na naniniwalang magnanakaw ka? O ang batas na binabayaran ko buwan-buwan? Bukas, hindi lang ang tindahan mo ang mawawala. Pati ang huling alaala ng lola mo, wawasakin ko kung hindi ka aalis sa bayan na ito bago magsimula ang kasal. Sumakay si Doña Corazon sa kanyang maranyang sasakyan. Iniwan si Teresita na muling nakaluhod sa basang damuhan ng sementeryo. Ang hangin ay muling sumipol sa pagitan ng mga krus. Tila isang malungkot na awitin ng pakikiramay. Niyakap ni Teresita ang puntod ng kanyang lola. Ang lamig ng semento ay tila dumaloy sa kanyang katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak. Ang bawat salita ni Doña Corazon ay hindi na nakasugat sa kanya, kundi naging bakal na nagpatigas sa kanyang puso. Lola, patawarin mo ako, bulong ni Teresita sa bato. Gagamitin ko ang lahat ng itinuro mo sa akin para protektahan ang ating pangalan. Pero hindi sa pamamagitan ng pagsuko, kundi sa pamamagitan ng pagsunog sa kanilang kasinungalingan. Nang bumalik si Teresita sa kanyang tindahan, nakita niya ang isang formal na sulat na nakadikit sa pintuan. Ang selyo ng bangko ay malinaw na nakasulat. Isang foreclosure notice na magkakabisa bukas ng 5:00 ng hapon. Ito na ang huling hantungan ng kanyang nakaraan. Mayroon na lamang siyang 24 na oras para tapusin ang kanyang plano. Pumasok siya sa silid at hinarap ang wedding gown. Kinuha niya ang kanyang karayom at ang kulay pilak na sinulid. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw, mas mabilis kaysa sa dati. Ang bawat tahi ay puno ng katumpakan. Bawat bulaklak ay may katumbas na lihim ng pamilya Villalobos. Habang nagbuburda, napansin niya ang isang pamilyar na anino sa labas ng bintana. Ang taong nakaitim na kapote ay nandoon pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, lumapit ito sa salamin at nag-iwan ng isang maliit na papel bago muling maglaho sa dilim ng ulan. Mabilis na binuksan ni Teresita ang bintana at kinuha ang papel. Nakasulat doon, ang tunay na susi ng tagong silid ay nasa loob ng altar ng simbahan. Bukas, bago magsimula ang fiesta procession, kunin mo ito. Sino ang taong ito?
Bakit tila alam nito ang bawat sulok ng simbahan at ng mansyon? At bakit nais nitong tulungan siya? Ang bawat hakbang ay tila isang mapanganib na laro, ngunit wala ng oras para mag-alinlangan si Teresita. Ang kanyang tindahan ay mawawala na bukas, at ang kasal ay gaganapin sa susunod na araw. Itinaas ni Teresita ang kanyang wedding gown sa harap ng salamin. Ang mga pilak na tahi ay kumikinang ng may nakakatakot na ganda. Ito na ang kanyang huling sandata. Isang gown na magiging saksi sa pagbango ng isang alipin at sa pagguho ng isang pader na yari sa ginto. Doña Corazon, bukas hihingi kayo ng tawad sa harap ng puntod ng lola ko. Bulong ni Teresita habang ang tunog ng kulog sa malayo ay muling gumulantang sa katahimikan ng gabi. Anong ginagawa mo sa mga gamit ko, Beatriz? Akala ko ba ay narito ka para damayan ako? Tanda yan? You're so naive, Teresita. Akala mo ba talaga ay gusto kitang maging bida sa pamilya Villalobos? Akala mo ba ay natutuwa akong makita kang suot ang gown na yan habang naglalakad sa altar kasama ang lalaking matagal ko ng pangarap? Kaibigan kita, Beatriz. Itinuring kitang higit pa sa kapatid. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Dahil pagod na akong maging anino mo, Teresita. Pagod na akong marinig kung gaano ka katalino, kung gaano ka kagaling manahi, kung gaano ka kabait. You're just a poor seamstress. Hindi ka bagay sa isang Villalobos. Ako ang karapat-dapat kay Isidro, hindi ang isang tulad mong magnanakaw. Magnanakaw? Alam mong hindi totoo yan, Beatriz. Alam mong sila ang nagnakaw sa akin. At ikaw ang tumulong sa kanila para idiin ako, hindi ba? So what if I did? It's every woman for herself, Teresita. At sa pagkakataong ito, ako ang panalo. Ngayon, ibigay mo sa akin ang USB na yan kung ayaw mong mas lalong maghirap ang buhay mo. Napatigil si Teresita sa gitna ng kanyang madilim na tindahan. Ang mga kamay ni Beatriz ay mabilis na kinakalkal ang kanyang luma at maliit na drawer, itinatapon ang mga sinulid at karayom sa sahig nang walang pakundangan. Ang ingay ng mga gamit na bumabagsak sa kahoy na sahig ay tila bawat pintig ng pusong nadudurog. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan na tumatago sa bintana, nakita ni Teresita ang muka ng babaeng itinuring niyang pinakamatalik na kaibigan. Ang muka na ngayon ay puno ng pait at inggit. Hindi gumalaw si Teresita. Pinanood niya si Beatriz na tila isang biktima na wala ng lakas lumaban. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang apoy na dahan-dahang nagliliyab. Ang bawat salita ni Beatriz ay tila isang kumpirmasyon sa lahat ng kanyang hinala. Ang bawat saksak ng katotohanan ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi nga inakalang taglay niya. Hinanap mo ba ito, Beatriz? Mahinang tanong ni Teresita habang itinataas ang isang maliit na silver na USB na nakatali sa isang piraso ng pilak na sinulid. Mabilis na lumingon si Beatriz. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tuwa at kasabikan. Ibigay mo sa akin yan. Ibigay mo yan kung ayaw mong ipatawag ko ang mga pulis ngayon din. Bakit, Beatriz? Para ibigay kay Isidro? Para masigurong wala ng ebidensya ang natitira sa akin? Lumakad si Teresita ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasanin. Sige, kunin mo. Kung ito ang magpapasaya sa'yo, kung ito ang sa tingin mong magdadala sa'yo sa altar, kunin mo. Inagaw ni Beatriz ang USB mula sa kamay ni Teresita nang may kagaspangan. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan niya. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. Salamat, Teresita. Napakabait mo talaga hanggang sa huli. Poor, stupid Teresita. Don't worry. Padadalhan kita ng pagkain sa kulungan kapag nandoon ka na. At sa araw ng kasal namin ni Isidro, isasama ko ang pangalan mo sa mga panalangin ko. Bilang isang babala sa lahat ng gustong humadlang sa amin. Mabilis na tumakbo si Beatriz. Palabas ng tindahan. Hindi man lang nilingon ang kaibigang iniwan niyang luhaan sa sahig. Ang tunog ng kanyang mga takong sa kalsada
ay dahan-dahang naglaho, kasabay ng paglakas ng ulan na tila bumubura sa lahat ng bakas ng kanyang pagtataksil. Naiwan si Teresita sa gitna ng kaguluhan ng kanyang tindahan. Ang mga tela na kanyang pinaghirapan ay nakakalat sa sahig, nadumihan ng putik mula sa sapatos ni Beatriz. Ngunit sa halip na humagulgol, dahan-dahang tumayo si Teresita. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang kanyang maruming palad at inayos ang kanyang buhok. Isang matalim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang wedding gown na nakatago sa likod ng isang makapal na kortina. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isa pang USB, ang tunay na naglalaman ng lahat ng ebidensya, ang mga audio recordings ng pag-uusap ni na Isidro at Doña Corazon, at ang mga dokumentong ibinigay ni Catalina. Ang USB na kinuha ni Beatriz ay walang laman, kundi isang virus na idinisenyo ni Catalina upang sirain ang lahat ng files sa computer ng sinumang magtatangkang buksan ito. At higit sa lahat, naglalaman din ito ng isang tracker na magsasabi kay Teresita kung nasaan sila. Ang bilis mong kumuha, Beatriz, pero hindi ka marunong tumingin kung ano ang tunay na mahalaga. Bulong ni Teresita sa hangin. Kung gaano mo kabilis kinuha ang USB na yan, ganoon din kabilis mawawasak ang mundo mo sa sandaling isaksak mo yan sa computer ni Isidro. Lumapit si Teresita sa bintana. Ang ulan ay bumubuhos ng may matinding galit. Ang bawat patak ay tila humahampas sa salamin ng bintana. Sa gitna ng dilim, nakita niya muli ang taong nakaitim na kapote. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito nakatayo. Lumapit ito sa bintana at idinikit ang isang piraso ng papel sa salamin. Dahan-dahang binuksan ni Teresita ang bintana, hinahayaan ng lamig ng ulan na dumampi sa kanyang muka. Kinuha niya ang papel. Nakasulat doon ang isang address sa kabilang bayan, isang abandonadong bodega kung saan itinatago ng mga Villalobos ang mga smuggled na tela na ginagamit nila para sa kanilang negosyo. Ang huling piraso ng puzzle. Wika ni Teresita. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Kinuha niya ang kanyang gunting at ang itim na sinulid. Sa ilalim ng liwanag ng kidlat, sinimula niyang burdahin ang huling detalye sa kanyang gown. Hindi na ito isang disenyo ng bulaklak. Ito ay isang maliit na simbolo ng isang sirang puso na nakatago sa ilalim ng pinakamatingkad na bahagi ng pilak na burda. Sa bawat tusok ng karayom, nararamdaman ni Teresita ang pagkawala ng kanyang takot. Ang bawat hibla ng sinulid ay tila nagiging isang kadena na magkakabit-kabit sa lahat ng kanyang mga kaaway. Ang trahedya ng gabing ito ay hindi ang kanyang pagkatalo, kundi ang pagsisimula ng isang bagyo na walang sinuman sa pamilya Villalobos ang makakaligtas. Habang ang buong bayan ay natutulog sa gitna ng malamig na ulan, isang mananahi ang nananatiling gising, naghahabi ng isang tadhana na walang sinuman ang makakaasahan. At sa bawat patak ng ulan, naririnig ang isang pangako. Ang katotohanan ay hindi kailanman nananatiling nakatago, gaya ng isang tahi na balang araw ay kailangang kalasin. Sana ay sapat na ito, Lola. Sana ay sapat na ang lahat ng sakit na itinahi ko sa bawat hibla ng tilang ito para mabigyan kayo ng kapayapaan. Ang gulong ni Teresita ay tila isang panalangin sa gitna ng silid na halos wala ng laman. Ang maliliit na gamit na hindi nakuha ng mga tauhan ng bangko ay nakasilid na sa mga lumang karton. Ang bango ng mansanilya na paborito ng kanyang lola ay unti-unti nang napapalitan ng amoy ng alikabok at kalungkutan. Nakatayo ang kanyang wedding gown sa gitna ng silid. Tila isang puting multong, naghihintay sa takip-silim. Kinuha ni Teresita ang kanyang paboritong gunting. Ang gunting na yari sa bakal na ilang dekada nang ginagamit ni Lola Saling. Ito ang kanyang golden moment. Hinawakan niya ang malamig na metal. Naramdaman ang mga uka sa hawakan nito na saksi sa libu-libong damit na tinahi ng kanyang lola para sa mga ikakasal, para sa mga bibinyagan, at para sa mga hihimlay. Ang gunting na ito ang tanging kayamanan
na hindi kailanman maaagaw ng mga Villalobos. Isang mahinang tunog ng papel na isinisilid sa ilalim ng pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang mahiwagang itim na sobre. Isa itong puting sobre na may selyo ng pamilya Villalobos. Nang buksan ito ni Teresita, tumambad sa kanya ang sulat kamay ni Isidro. Teresita, my love, simula ng sulat. Patawarin mo ako kung tila naging malupit ako nitong mga nakaraang araw. Kailangan ko lang gawin ito para protektahan ang ating kinabukasan. After the wedding tomorrow, I promise everything will change. We will leave this town and start anew. Mangako ka, huwag kang gagawa ng anumang eksena sa simbahan. Para sa atin ito, Teresita. Tiwala lang. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresita. Ang bawat salita ni Isidro ay tila isang lason na binalot sa matatamis na pangako. Para sa atin, bulong niya sa sarili habang dahan-dahang itinatapat ang sulat sa apoy ng kandila. Pinanood niya ang paglamon ng apoy sa mga titik hanggang sa maging itim na abo ang lahat ng kasinungalingan ng lalaki. Hindi na siya ang babaeng madaling mauto ng mga mabulaklak na salita. Hinarap niya ang huling bahagi ng gown, ang tago at malapad na bahagi ng laylayan. Dito niya ibuburda ang pinakamahalagang ebidensya. Gamit ang silver thread, sinimulan niyang kopyahin ang lagda ni Doña Corazon mula sa isang dokumentong nakuha ni Catalina. Hindi lamang ito basta lagda. Ito ang patunay ng illegal na paglilipat ng pera ng simbahan patungo sa mga personal na account ng mga Villalobos. Ang bawat tusok ng karayom ay parang pag-ukit ng katarungan sa puso ng tila. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pagod, ngunit ang kanyang kamay ay nananatiling matatag. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Bukas, sa harap ng Diyos at ng tao, ang bawat tahi ay magsasalita para sa kanya. Habang nagtatrabaho, dahan-dahang bumukas ang bintana dahil sa ihip ng hangin. Isang maliit na piraso ng pahayagan ang pumasok sa silid, tila sadyang itinangay ng tavana. Pinulot ito ni Teresita, at doon niya nakita ang isang artikulo tungkol sa muling pagbabasbas ng San Jose Parish Church, ang simbahang pagdadausan ng kanyang kasal. Nanlaki ang mga mata ni Teresita nang mabasa ang pangalan ng kumpanyang nagpundo sa restorasyon ng simbahan. V-Gold Holdings. Mabilis niyang hinalughog ang mga dokumentong ibinigay ni Catalina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang listahan ng mga shell companies na pag-aari ng mga Villalobos. Nang mahanap niya ang pangalan, tila tumigil ang kanyang paghinga. Ang V-Gold Holdings ay ang pangunahing kumpanyang ginagamit ni Doña Corazon para sa money laundering. Ang simbahan, bulong ni Teresita, ang boses ay puno ng panginginig. Ang mismong banal na lugar na pagdadausan ng kasal, pag-aari na pala nila. Hindi lang pala ito simpleng pagtatakip ng utang. Ang buong seremonya, ang bawat dekorasyon, pati na ang altar na kanilang luluhuran, ay nabili na ng maruming pera ng mga Villalobos. Ang kasal ay hindi lamang isang pagdiriwang ng pag-ibig. Isa itong ritual ng paglilinis ng kanilang mga krimen sa harap ng mga inosenteng deboto ng bayan. Ramdam ni Teresita ang bigat ng katotohanan ito. Paano niya lalabanan ang mga taong pati ang tahanan ng Diyos ay nagawang gawing negosyo? Sa isang sandali, nadama niya ang pagnanais na sumuko na lang. Ang kalaban ay masyadong malaki, masyadong makapangyarihan. Sila ang may-ari ng lupa, ng kumpanya, at ngayon, pati ng simbahan. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, naalala niya ang taong nakaitim na kapote. Bakit siya binibigyan ng impormasyon ng taong iyon? Bakit siya tinutulungan ni Catalina? May mas malalim pa bang lihim ang simbahan na hindi pa niya nadidiskubre? Muli niyang tiningnan ang wedding gown. Ang mga silver thread ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila mga ugat na nagbibigay ng buhay sa tela. Kung ang simbahan ay kuta ng kanilang mga kasalanan, gagawin niyang ang kanyang gown ang maging mitsa na magpapasabog sa kuta na iyon.
Kung ang altar ang gagawin niyong tuntungan para sa inyong kasamaan, madiing sabi ni Teresita sa dilim, sisiguraduhin kong ang mismong altar na yan ang magiging saksi sa inyong paghuhukom. Lumabas si Teresita sa kanyang beranda. Sa malayo, nakikita niya ang mansyon ng mga Villalobos na puno ng mga ilaw, naghahanda para sa grandiosong reception bukas. Ang tugtugan ng banda para sa fiesta ay maririnig sa buong bayan, tila isang masayang musika para sa isang nakatakdang trahedya. Isang malakas na hangin ang umihip, dala ang amoy ng dagat at ng mga bulaklak ng patay. Napatingin si Teresita sa ibaba ng kalsada at doon, sa ilalim ng malabong ilaw ng poste, nakita niya muli ang taong nakaitim na kapote. Sa pagkakataong ito, hindi ito natatago. Itinaas nito ang kanyang kamay at dahan-dahang tinanggal ang suot na hood. Ang liwanag ng kidlat ay panandaliang nagpakita ng kanyang muka. Halos mapatili si Teresita sa kanyang nakita. Ang taong yon, ang taong lihim na tumutulong sa kanya, ay ang parehong tao na matagal nang idineklarang patay ng pamilya Villalobos. Hindi maaari, bulong ni Teresita habang mabilis na naglaho ang tao sa dilim. Ang gabi ay tila naging mas malamig. Ang bawat segundo ay papalapit na sa 8:00 ng umaga, ang oras ng kanyang paglalakad sa altar. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakakabiglang katotohanan na magpapabago sa lahat. Isang huling tusok ng karayom ang ginawa ni Teresita sa gown. Tapos na ang kanyang obra maestra. Tapos na ang paghahabi ng ebidensya. Ngayon, ang tanging kailangan na lang niyang gawin ay ang magsuot ng maskara ng isang masunuring asawa. Hanggang sa dumating ang sandali ng katotohanan. Tingnan niyo siya. Akala mo'y birhen kung maglakad, pero ang balita ay wala na palang iniwan sa kumpanya ng mga Villalobos, kundi utang at kahihiyan. Kahit gaano pa kamahal ang suot niyang gown, hindi niyon mabubura ang amoy ng putik sa kanyang pinagmulan. Isang hamak na mananahin na nangarap maging prinsesa. Ay naku Marites, huwag ka nang magtaka. Ganyan talaga ang mga taong walang utang na loob. Pinakain na, gusto pang ubusin ang buong hapag. Ang mga bulungan sa loob ng San Jose Parish Church ay tila isang madilim na koro na sumasabay sa malungkot na tugtog ng organo. Ang bawat salita ay sadyang nilalakasan upang marinig ni Teresita habang nakatayo siya sa tapat ng malaking pintuan ng simbahan. Ang init ng hapon ay tila sumasakal sa kanya, ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa kanyang kalooban. Nakahawak si Teresita sa kanyang buke ng mga puting rosas. Ngunit ang kanyang mga daliri ay tila nakabaon sa mga tangkay. Hinahanap ang sakit ng mga tinik upang manatiling gising ang kanyang diwa. Ang kanyang wedding gown ay tila naging napakabigat. Hindi dahil sa rami ng tela, kundi dahil sa bigat ng mga sikretong nakaburda rito. Ang bawat silver thread ay tila naging kadenang bumibigkis sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Ang tunog ng pag-atras ng mabigat na kahoy ay tila hudyat ng pagsisimula ng kanyang huling sakripisyo. Ang liwanag ng araw mula sa labas ay tumama sa kanyang likuran na nagbigay ng isang nakasisilaw na anino sa gitna ng pasilyo. Sa dulo ng altar, nakatayo si Isidro. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting barong. Ang kanyang mukha ay may suot na ngiti na tila isang maskara ng kagalakan. Sa tabi nito ay si Doña Corazon. Nakasuot ng kulay gintong terno, ang mga mata ay naniningkit habang pinagmamastan ang bawat hakbang ni Teresita. Para sa kanila, ang araw na ito ay ang katapusan ng kanilang problema. Para kay Teresita, ito ang simula ng kanilang impyerno. Nagsimimulang maglakad si Teresita. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang carpet ay tila isang pintig ng tambol sa gitna ng digmaan. Nararamdaman niya ang mga mata ng mga politiko, ng mga mayayaman, at ng mga taong simbahan na nakatitig sa kanya. Alam niyang tinitingnan nila siya bilang isang biktima, bilang isang tropeo ng tagumpay ng mga Villalobos. Huwag kang bibitiw, Teresita. Isang hakbang na lang.
Bulong niya sa kanyang sarili. Nang dumaan siya sa hilera kung saan nakaupo si Beatrice, nakita niya ang kaibigan na nakasuot ng kulay rosas na gown. Ang ngiti ni Beatrice ay puno ng panalo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang hawak ang kanyang maliit na clutch bag. Ang bag na malamang ay kinalalagyan ng USB na akala niya ay ebidensya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa isang saglit, nagpadala si Teresita ng isang malamig na sulyap na nagpatigil sa paghinga ni Beatrice. Ito ang kanyang golden moment. Habang naglalakad, dahan-dahang hinawakan ni Teresita ang tago at malapad na bahagi ng kanyang laylayan. Ramdam niya ang kapal ng burda ng silver thread na naglalaman ng lagda ni Doña Corazon. Ang bawat hibla ay tila nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan, isang lihim na koneksyon sa katotohanang malapit ng sumabog. Nang makarating siya sa tapat ni na Isidro at Doña Corazon, dahan-dahang inyabot ni Isidro ang kanyang kamay. Ang pakiramdam ng balat ng lalaki sa kanyang palad ay tila isang ahas na gumagapang. Ngunit sa halip na manginig, mahigpit na humawak si Teresita. Ang kanyang muka ay nanatiling blangko, tila isang rebulto ng marmol. "You look stunning, Teresita. See? Sabi ko sa'yo, it's all worth it." Bulong ni Isidro habang inaalalayan siyang lumuhod sa harap ng altar. Tumingin si Teresita sa itaas, sa krus na nakabitin sa gitna ng simbahan. Naalala niya ang nalaman niya kagabi, na ang mismong altar na ito ay nabili ng maruming pera. Ang bango ng insenso ay tila naging amoy ng masusunog na kaluluwa. Ang bawat dekorasyon sa paligid ay tila mga palamuti sa isang libingang pinaganda. Nagsimumal ang seremonya. Ang boses ng pari ay umaalingaw-ngaw sa buong katedral. Binibikas ang mga banal na salita tungkol sa pag-ibig, katapatan, at pagsasama habang buhay. Ngunit ang bawat salita ay tila isang panunuya sa katotohanang nagaganap sa ilalim ng kanilang mga paa. Kung meron mang sinuman dito na may dahilan upang hindi ituloy ang kasalang ito, magsalita ngayon o habang buhay na manahimik. Wika ng pare. Ang tradisyonal na bahagi ng seremonya na tila naging isang hamon para kay Teresita. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong simbahan. Tanging ang tunog ng bentilador na umiikot sa itaas at ang mahinang pag-ubo ng isang bisita ang nariringi. Inasahan ni Teresita na may tatayo, na may sisigaw, o na ang taong nakaitim na kapote ay susulpot mula sa kung saan. Ngunit nanatiling tahimik ang lahat. Tumiin si Doña Corazon sa madla ng may mapagmalaking niiti. Tila sinasabing walang sinuman ang may lakas ng loob na kalabanin sila. Lumingon din si Isidro kay Teresita. Ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa. "Wala naman po yata, Padre. Maari na po tayong magpatuloy," ani Isidro nang may halong tawa. Tumango ang pari at akmang itataas na ang kanyang kamay para simulan ang pagpapalitan ng mga panata. "Isidro Villalobos, tinatanggap mo ba si Teresita bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa, hanggang sa..." Hindi natapos ng pari ang kanyang sasabihin. Isang marahas na tunog ng pagputok ang narinig mula sa likuran ng altar. Tila isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan. Kasunod nito ay ang biglaang pagkamatay ng lahat ng ilaw sa loob ng malaking simbahan. Ang kadiliman ay tila isang higanteng kumot na bumalot sa lahat, dahilan upang mapatili ang mga kababaihan at magkaroon ng kaguluhan sa mga hilera ng mga upuan. "Anong nangyayari? Ang generator! Nasaan ang generator?" Sigaw ni Doña Corazon sa gitna ng dilim. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakaluhod si Teresita. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nasanay sa dilim. Sa likod ng altar, nakita niya ang isang aninong gumagalaw. Isang aninong pamilyar sa kanya. Isang malamig na ihip ng hangin ang pumasok sa simbahan, dala ang amoy ng dagat at ng mga bulaklak ng patay. "Isidro," mahinang sabi ni Teresita. Ang boses ay sapat na para marinig ng lalaking nasa tabi niya. "Narito na siya."
Narito na ang katarungang matagal nyo nang pinatay. Biglang bumukas ang malaking projector screen sa itaas ng altar. Ang tanging nagbibigay ng liwanag sa loob ng madilim na simbahan. Ngunit hindi ang mga larawan ng prenup nila ni Isidro ang lumabas. Sa halip, isang video ang nagsimulang mag-play. Isang video ng isang madilim na silid kung saan malinaw na nakikita si Doña Corazon na nagbibilang ng mga bundles ng pera habang kausap ang isang taong hindi nakikita ang muka. Liwanag ang kailangan nyo, di ba? Wika ni Teresita habang dahan-dahang tumatayo at hinahawakan ang kanyang wedding gown. Ngayon, hayaan nating ang bawat tahi ng aking damit ang magsilbing liwanag sa inyong kadiliman. Nang muling bumalik ang kuryente sa isang iglap, ang liwanag ay hindi nanggaling sa mga bumbilya ng simbahan, kundi sa isang matinding flash ng mga kamera ng mga reporter na biglang nagsulputan mula sa bawat sulok. At sa gitna ng altar, ang wedding gown ni Teresita ay nagsimulang kuminang ng napakatingkad. Tila ang bawat pilak na sinulid ay naging isang buhay na ebidensya na hindi na maaring itago. Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat ay ang taong nakatayo sa may pintuan ng sakristiya. Isang lalaki na may maputlang mukha, nakasuot ng luma ngunit malinis na barong at nakatitig ng diretsyo kay Doña Corazon. "Patay ka na! Hindi maaari ito!" Sigaw ni Doña Corazon habang napapaatras at napapahawak sa krus. Ang lahat ay napalingon sa lalaki. Ang katahimikan ay tila naging isang masangsang na amoy ng takot. Isang tanong ang namayani sa isipan ng lahat. Paano naging buhay ang taong 10 taon na nilang ibinaon sa limot? Isang multo, isang sumpa. Paanong nakatayo ang isang patay sa harap ng altar na ito? "Huwag kang lumapit! Security! Ilabas ang baliw na yan!" "Mama, kumalma ka. Baka namamalikmata lang tayo. Hindi maaari ito." Ang mga sigaw ni Doña Corazon ay naging isang hysterical na halahak ng takot habang nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri kay Don Ricardo, ang taong matagal nang ibinaon ng kanilang pamilya sa limot at kasinungalingan. Ang mga bisita ay nagsimulang tumayo. Ang tunog ng mga upuang nagagaskas sa sahig ay tila mga hiyaw ng kaguluhan. Ang bawat mata ay nakatitig sa lalaking dahan-dahang naglalakad sa gitna ng pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila isang haton na hindi na mababago. Nanatiling nakatayo si Teresita sa gitna ng altar. Ang kanyang mukha ay kasing tining ng langit bago ang bagyo. Hindi siya nagulat. Hindi siya natakot. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ni Isidro na tila nagtatapon ng isang maruming basahan. Ito ang sandaling kanyang hinintay. Hindi siya multo, Doña Corazon. Malamig na wika ni Teresita. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral. Siya ang katotohanang pilit ninyong pinatay. Ngunit gaya ng isang matibay na sinulid, tumagal siya sa kabila ng lahat ng inyong pagpunit. "Teresita, anong ibig sabihin nito? Ikaw ba ang may gawa nito?" tanong ni Isidro. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Akma nitong hahawakan ang braso ni Teresita para ilayo siya sa harap ng mga kamera. Ngunit mabilis na umiwas ang dalaga. "Huwag mo akong hahawakan, Isidro. Ang kamay na yan ay puno ng dumi ng inyong mga ilegal na transaksyon," ani Teresita. "Padre, patawarin niyo po ako kung dumidungisan ko ang inyong altar ngayong araw. Ngunit mas marumi po ang mga taong nakaluhod dito sa inyong harapan." Sa isang iglap, kinuha ni Teresita ang isang maliit na gadget mula sa ilalim ng kanyang bouquet. Isang ultraviolet light na ibinigay sa kanya ni Catalina. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at sa gitna ng madilim na simbahan na tanging, ang liwanag ng projector ang nagbibigay ng anino, itinapat niya ang ilaw sa kanyang wedding gown. Isang sabay-sabay na pagsingap ng gulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang puting gown na kanina ay mukhang ordinaryo, ay biglang nagbago. Ang mga silver threads na ibinurda ni Teresita sa loob ng maraming gabi ay nagliwanag ng napakatinding kulay asul at pilak. Ang mga tahi ay hindi na bulaklak. Lumitaw ang mga serye ng mga numero, ang mga petsa ng transaksyon.
at ang malinaw na lagda ni Doña Corazon na tila nakasulat sa apoy sa ibabaw ng tela. Ito ang inyong ledger, Doña Corazon. Ito ang listahan ng mga perang ninahaw ninyo mula sa mga donasyon ng simbahan at mula sa mga maliliit na negosyanteng tulad ko. Sigaw ni Teresita habang unti-unting umiikot upang ipakita sa lahat ang ebidensyang nakatatak sa kanyang damit. Ang bawat tahi rito ay isang krimen. Ang bawat disenyo ay isang buhay na winasak ninyo. Kasinungalingan, tila lang yan. Gawa-gawa lang ang mga numerong yan. Hiyaw ni Doña Corazon. Ang kanyang mukha ay naging kulay ube sa tinde ng galit at kahihiyan. Beatriz, nasaan ang USB? Ipakita mo sa kanila na walang katotohanan ang sinasabi niya. Mabilis na tumayo si Beatriz. Nanginginig ang mga kamay habang kinukuha ang USB mula sa kanyang bag. Narito, Doña Corazon, narito ang ebidensya na si Teresita ang nagnahaw sa kumpanya. Isinaksak ng tauhan ng mga Villalobos ang USB sa laptop na konektado sa projector. Ngunit sa halip na mga dokumento ni Teresita ang lumabas, ang screen ay biglang napuno ng mga itim na code na tila mga uod na kumakain sa system. At pagkatapos ng ilang segundo, lumabas ang isang video. Isang malinaw na recording ni Beatriz at Isidro sa loob ng isang madilim na kwarto. Pinagtatawanan si Teresita habang pinag-uusapan ang kanilang balak na pagtakas matapos ang kasal. Oh my God! Bulong ni Beatriz habang ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang clutch bag ay nahulog, kasama ang lahat ng kanyang dangal. Ang simbahan ay napuno ng ingay ng mga marites. Ang mga politiko at mayayamang donor ay nagsimulang mag-alisan, ayaw madamay sa iskandalong bumabalot sa pamilya Villalobos. Ang mga flash ng mga kamera ay hindi tumitigil. Bawat anggulo ng galit ni Teresita at ng takot ni Doña Corazon ay naitatala para sa buong bansa. Tapos na ang palabas ninyo, Isidro, sabi ni Teresita. Nakatingin ng diretsyo sa lalaking dati niyang minahal. Hindi ako ang biktima rito. Ako ang inyong hatol. Sinubukan ni Isidro na sunggaban si Teresita, marahil sa huling pagtatangkang patahimikin siya o itaka siya sa gitna ng gulo. Halika rito, Teresita. Pinapahiya mo ang sarili mo. Ngunit bago pa man madampi ng kamay ni Isidro ang balat ni Teresita, isang matitigas na bisig ang humarang sa kanya. Ang mga pulis, na kanina pa pala nakatago sa likod ng mga dambana, ay nagsimulang pumasok. Pinangunahan sila ni Catalina, na may dalang isang makapal na folder ng mga tunay na ledger. Bitawan mo siya, Isidro, wika ni Catalina. Ang boses ay puno ng tagumpay. Huli na kayo. Ang bawat sinulid sa gown ni Teresita ay naberepika na ng mga dokumentong hawak ko. Doña Corazon, Isidro Villalobos, inaaresto kayo sa kasong money laundering, plunder, at estafa. Ang kaguluhan ay naging isang eksena ng pagkawasak. Si Doña Corazon ay nagpupumiglas habang pinapustasan ng posas, ang kanyang gintong terno ay bahagyang napunit, isang simbolo ng pagguho ng kanyang kaharian. Si Isidro ay nakayuko lang, hindi na makatingin sa kahit kanino. Habang hinihila sila palabas ng simbahan, lumapit si Teresita kay Doña Corazon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang gown at ipinakita ang pinakamalaking burda sa dulo, ang pangalan ni Lola Saling. Sabi niyo po, ang dangal ay para lang sa mayayaman, mahinang sabi ni Teresita. Ngunit ang dangal ng lola ko ang nagpabagsak sa inyo ngayong araw. Ang putik na sinasabi niyo, ito ang lulunod sa inyong lahat. Nang mailabas na ang mga Villalobos, ang simbahan ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang ulan sa labas ay huminto na, at ang sinag ng araw ay tumagos sa mga stained glass na bintana, nagbibigay ng makulay na liwanag sa gitna ng altar. Lumapit si Don Ricardo kay Teresita. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat, iha. Salamat sa pagtapos sa laban na hindi ko nagawa. Ngumiti si Teresita, ngunit may bahid ng lungkot. Tiningnan niya ang kanyang wedding gown,
Ang obrang ginawa niya sa gitna ng luha at puot. Marumi na ang laylayan nito. May mga punit ng ilang bahagi. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamagandang damit na naisuot niya sa buong buhay niya. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa isang sulok ng simbahan, nakita niya si Beatriz na nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi pagsisisi, kundi isang matinding banta. Tapos na ang lahat, Isidro. Huwag mo nang dungisan ng hangin ng iyong mga kasinungalingan. Teresita, makinig ka. Ginamit ka lang ni Catalina. Hindi mo ba nakikita? Pinagplanuhan niya ang lahat para makuha ang mansyon. At ano naman ang tawag mo sa ginawa niyo sa akin? Isang charity work? Pinagplanuhan niyo ring ibaon ako sa utang at kahihiyan para lang isalba ang inyong maruming pangalan. Mas pipiliin ko pang gamitin ang isang taong naging tapat sa kanyang galit kaysa maniwala sa isang taong nagsinungaling sa kanyang pag-ibig. Please, baby, I can fix this. I love you. You know that. Huwag mo akong tawaging baby. Ang bawat salita mo ay tila lason na lumalabas sa iyong bibig. Ngayon, sumama ka na sa mga awtoridad. Doon mo ipaliwanag kung gaano mo ako mahal habang binibilang mo ang mga taon mo sa loob ng rehas. Ang boses ni Teresita ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, malamig, at puno ng pinalidad habang pinapanood niya ang mga pulis na hinihila si Isidro palabas ng simbahan. Ang ingay ng mga sirena ng pulis sa labas ay tila isang musikang napapahayag ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila mga alon na humahampas sa mga pader ng simbahan. Bawat isa ay may dalang kwento ng pagkamangha at pangungutya sa pamilyang Villalobos. Sa loob ng mansyon ng mga Villalobos, matapos ang ilang oras, ang dating kuta ng kapangyarihan ay naging sentro ng investigasyon. Ang bawat marangyang kagamitan ay nilagyan ng ebidensya na sticker. Ang mga tauhan ng NBI ay walang habas na kinukuha ang mga computer at mga kahon-kahong dokumento. Sa gitna ng sala, nakatayo si Teresita. Suot pa rin ang kanyang wedding gown na ngayon ay wala ng belo. Ang puting tela ay may mga mansa na ng alikabok sa laylayan, tila isang sugatang bandila ng tagumpay. Lumapit si Catalina sa kanya. Hawak ang isang luma at itim na leather na notebook. Ang tunay na ledger na itinago ni Don Ricardo sa ilalim ng sahig ng mansyon. Nagawa natin, Teresita. Ang bawat piso na ninakaw nila, ang bawat dokumentong pineke nila, lahat ay narito na. Wika ni Catalina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay, ngunit may bahid pa rin ng kalungkutan. Pero anong kapalit, Catalina? Ang lahat ng ito ay nabuo sa sakit. Mahinang sagot ni Teresita habang pinagmamasdan ang larawan ng pamilya Villalobos na nakasabit sa dingding. Nakuha natin ang katarungan, pero hindi na nito maibabalik ang mga taong nawala at ang mga taong nasira ang buhay. Ang katarungan ay hindi para ibalik ang nakaraan, kundi para ayusin ang hinaharap, ani Catalina. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Beatriz. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng luhang nagmansa sa kanyang makeup. Wala na ang kanyang pagiging sopistikada. Mukha na siyang isang taong nawala ng lahat ng kinakapitang anino. Teresita, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit mo kailangang ipakita ang video na iyon sa harap ng lahat? Winasak mo ang buhay ko! Sigaw ni Beatriz habang akmang sa sabunutan si Teresita. Mabilis na hinaring ng isang pulis si Beatriz. Ngunit pinatigil ito ni Teresita. Humakbang siya paitaas at tumayo ng malapit sa babaeng itinuring niyang kapatid. Ako ba ang winasak mo? O ikaw ang sumira sa sarili mo, Beatriz? Pinagkatiwalaan kita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng sikreto ko. Pero ang tanging nakita mo sa akin ay isang kompetisyon. Ang video na yon ay hindi ko gawa. Iyon ay bunga ng sarili ninyong kalaswaan at kawalang hiyaan ni Isidro.
Huwag mo akong sisihin sa mga desisyong ikaw mismo ang gumawa. Akala mo ba ay magiging masaya ka na ngayon? Ha, Teresita, ang lahat ng taong ito ay tinitingnan ka lang bilang isang biktima. Habang buhay kang magdadala ng tatak ng mga Villalobos. Madiing sumbat ni Beatriz, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang tatak na iyon ay mabubura, Beatriz. Pero ang pagtataksil mo, yan ang habang buhay na nakaukit sa iyong pangalan, malamig na tugon ni Teresita. Ngayon, umalis ka na rito. Wala ka ng lugar sa bahay na ito, at mas lalong wala ka ng lugar sa buhay ko. Pinanood ni Teresita ang pagkaladkad kay Beatriz palabas ng mansyon. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Ito ang kanyang golden moment. Lumapit siya sa kanyang luma at depadyak na makina na dinala rito ng mga tauhan ni Doña Corazon bilang pambayad utang. Hinaplus niya ang bawat bahagi ng bakal nito. Naramdaman ang pamilyar na init ng sining na hindi kailanman nagtaksil sa kanya. Lola, natapos na po ang tahi. Bulong niya sa hangin. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng mansyon, may isang bagay na pumukaw sa atensyon ni Teresita. Nakita niya ang isang maliit at bukas na vault sa likod ng malaking painting ni Doña Corazon. Lumapit siya at doon ay nakita niya ang isang huling sobre. Isang sobre na hindi nakuha ng mga pulis. Nang buksan niya ito, isang liham ang tumambad sa kanya. Hindi ito galing kay Isidro o kay Doña Corazon. Galing ito sa kanyang lola Saling. May petsang isang linggo bago ito pumanaw. Teresita, apo, simula ng sulat. Kung nababasa mo ito, marahil ay nalaman mo na ang katotohanan. Patawarin mo ako kung itinago ko sa iyo ang tunay na ugnayan ng ating pamilya sa mga Villalobos. Hindi ka lang basta mananahi sa kanila, apo. Ikaw ang... Hindi natapos ni Teresita ang pagbabasa nang biglang pumasok si Catalina at mabilis na kinuha ang sulat mula sa kanyang kamay. Huwag mo nang basahin yan, Teresita. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang panalo natin na yon, sabi ni Catalina. Ang kanyang boses ay may kakaibang tensyon na hindi napansin ni Teresita kanina. Anong hindi mahalaga? Catalina, sulat yan ng lola ko. Anong ibig niyang sabihin sa tunay na ugnayan? Tanong ni Teresita. Ang kanyang kuryosidad ay muling nag-apoy. Sinabi ko na sa'yo, Teresita. Tapos na ang laban. Huwag mo nang hukayin ng mga bangkay na matagal nang nananahimik. Madiing sagot ni Catalina habang itinatago ang sulat sa kanyang bulsa. Isang kakaibang kaba ang naramdaman ni Teresita. Ang tagumpay na kanina lang ay tila napakatamis ay biglang nagkaroon ng mapait na lasa. Sino ba talaga si Catalina? At bakit tila may mas malaki pang lihim na nakatago sa likod ng pagbagsak ng mga Villalobos? Sa malayo, ang tunog ng huling paputok para sa fiesta ay narinig sa buong bayan. Ang pagdiriwang ay tapos na, ngunit para kay Teresita, tila isang bagong kabanata ng misteryo ang dahan-dahang nagbubukas. Akala mo ba ay mananalo ka sa huli, Teresita? Tingnan mo ang sarili mo. Mag-isa ka pa rin sa gitna ng guho ng pamilyang ito. Hindi ako mag-isa, Isidro. Kasama ko ang aking danggal. Isang bagay na kahit kailan ay hindi mo magkakaroon kahit gaano pa karaming ginto ang nakapaligid sa'yo. Dangal? Nakakain ba ang dangal? Paglabas mo rito, babalik ka sa pagiging isang hamak na mananahi. Habang ako, makakahanap ako ng paraan para makabangon. Iyan ang pagkakaiba nating dalawa. Ikaw, kailangan mo ng pera para maging tao. Ako, kailangan ko lang ng sinulid at karayom para buuin ang aking mundo. Manatili ka riyan, Isidro. Isipin mo ang bawat kasinungalingang itinahi mo. Dahil ang bawat pader na nakapaligid sa iyo ngayon ay ikaw mismo ang nagtayo. Ang malamig na rehas ng kulungan ang naghihiwalay kay Teresita at Isidro. Sa loob ng madilim at masikip na selda, ang dating makisig na tagapagmana ng mga Villalobos ay mukhang isang basang sisiw. Hulas ang muka, gulo-gulo ang buhok, at ang mga mata ay puno ng desperasyon.
Ito ang huling pagkakataon na makikita siya ni Teresita. Isang huling pagbisita para tuluyan ng ibaon ang lahat ng sakit. Tumalikod si Teresita ng walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sementadong pasilyo ng presinto ay tila isang martsa ng kalayaan. Paglabas niya, sinalubong siya ng init ng araw at ng sariwang hangin ng hapon. Wala na ang mabigat na wedding gown. Nakasuot na siya ng isang simpleng asul na damit, ang kulay ng kapayapaan. Naglakad siya patungo sa kanyang lumang tindahan. Ang foreclosure notice ay wala na sa pinto. Nang buksan niya ang pintuan, ang bango ng alikabok at lumang tela ay sumalubong sa kanya. Tila isang matagal ng kaibigang naghihintay. Bagaman wala na ang karamihan sa kanyang mga kagamitan, ang kanyang luma at depadyak na makina ay naroon pa rin sa sulok, matatag, at handang muling umikot. Naupo si Teresita sa kanyang luma at sirang silya. Inilabas niya ang isang maliit na gunting mula sa kanyang bulsa at ang wedding gown na ibinalik sa kanya ng mga awtoridad bilang ebidensya. Isa-isa niyang kinalas ang mga tahi ng silver thread. Ang bawat hibla ng pilak na sinulid na naglalaman ng mga krimen ng mga Villalobos ay dahan-dahan niyang tinanggal. Hindi niya ito ginagawa dahil sa galit, kundi dahil sa pangangailangang linisin ang tela. Ang bawat buhol ay kailangang kalasin para makapagsimula ng bagong tahi, bulong niya sa sarili, habang ang tunog ng gunting na pumuputol sa sinulid ay tila isang musikang nagpapatahimik sa kanyang kaluluwa. Habang nagtatrabaho, dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Catalina ang pumasok. Hindi na ito ang palaban at matapang na babaeng nakilala niya. May bitbit itong isang malaking sobre at ang sulat ni Lola Saling na kinuha nito sa mansyon. Teresita, mahinang tawag ni Catalina. Narito ako para ibalik ang sayo. Inilapag ni Catalina ang mga dokumento sa mesa. Ang tiemteo, ang lupang kinatatayuan nito, at ang isang bahagi ng insurance na nakuha ko mula sa pagkamatay ng mga magulang ko na kinuha ni Doña Corazon. Lahat yan ay nakapangalan na sa iyo. Yan ang kabayaran sa lahat ng tulong mo. Tiningnan ni Teresita ang mga papel, ngunit hindi niya ito hinawakan. At ang sulat, Catalina? Ang sulat na itinago mo. Huminga ng malalim si Catalina at iniabot ang luma at medyo dilaw na papel. Patawarin mo ako kung naging makasarili ako. Takot lang akong mawala ang tanging alas ko laban sa kanila. Pero nung nakita ko kung paano mo hinarap ang lahat, na-realize ko na ikaw ang tunay na may karapatang malaman. Binasa ni Teresita ang sulat ni Lola Saling. Ang bawat salita ay tila isang haplos ng malamig na tubig sa kanyang nag-aapoy na kuryosidad. Doon ay isiniwalat ng kanyang lola na si Teresita ay ang nawawalang anak ni Don Ricardo sa kanyang tunay na pag-ibig, bago siya sa pilitang ipakasal kay Doña Corazon. Ibig sabihin, si Teresita ay isang tunay na Villalobos, ang tunay na tagapagmana ng lahat. At ang danghilan kung bakit pilit siyang sinisira ni Doña Corazon ay dahil sa takot na malaman ng lahat ang katotohanan. Nabitawan ni Teresita ang papel. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-aalipusta, ay dahil lang sa kasakiman ng isang pamilyang natakot sa isang mananahi. Teresita, maari nating bawiin ang mansyon. Maari nating bawiin ang lahat ng kumpanya. Ikaw ang may-ari ng lahat ng yon. Mabilis na suhestiyon ni Catalina, ang kanyang mga mata ay nagniningning muli sa ideya ng kapangyarihan. Ngunit umiling si Teresita. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Hindi ko kailangan ang mansyong iyon, Catalina. Ang mansyong iyon ay puno ng mga anino ng kasalanan. Ang gusto ko lang ay ang tindahang ito at ang aking katahimikan. Kunin mo na ang lahat ng mana mo, Catalina. Gamitin mo yan para ayusin ang buhay mo. Pero para sa akin, ang sining ko ang aking tunay na kayamanan. Nagulat si Catalina sa narinig. Ibibigay mo lang ang lahat? Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa'yo? Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Catalina. Para ito sa akin.
para hindi na ako habang buhay na nakatali sa kanila. Ipinamimigay ko na ang pangalang Villalobos. Mas gusto kong manatiling si Teresita, ang mananahi ng San Jose. Nang umalis si Catalina, iniwan niya ang isang malaking halaga ng pera sa mesa bilang pasasalamat. Ngunit alam ni Teresita na hindi niya ito gagamitin para sa luhong pansarili. Gagamitin niya ito para sa mga batang nagnanais matuto ng sining ng pagbuburda upang magkaroon sila ng sandata sa mundong mapang-api. Kinabukasan, ang tindahan ni Teresita ay muling nagbukas. Wala na mga putik sa pinto, wala na ang mga masasamang salita. Ang mga tao sa bayan na dati ay nangungutya ay dahan-dahang lumapit. May dalang mga bulaklak at mga salitang humihingi ng paumanhin. Hindi sila itinaboy ni Teresita. Tinanggap niya sila ng may ngiti, ngunit may limitasyon. Sa loob ng kanyang tindahan, habang muling umiikot ang kanyang makina, nararamdaman ni Teresita ang presensya ng kanyang lola Saling. Ang bawat tunog ng makina ay tila isang kumpas ng tagumpay. Wala na ang pilak na sinulid ng ebidensya. Ang hawak niya ngayon ay isang gintong sinulid. Isang sinulid na maghahabi ng kanyang sariling bukas. Isang liham ang dumating mula sa ibang bansa, galing kay Catalina, na nagpa siyang manirahan sa malayo upang magbagong buhay. Nakasaad doon na ibinalik na niya ang lahat ng ninakaw na pera sa simbahan at sa mga biktima ng Villalobos. Ang katarungan ay ganap ng nakamit. Salamat, Catalina, bulong ni Teresita, habang itinatago ang liham. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, isang hindi inaasahang bisita ang pumasok sa kanyang tindahan. Isang lalaking may pamilyar na mga mata, ang mga mata ni Don Ricardo. Ngunit sa pagkakatao ito, hindi siya nakasuot ng luma at maruming barong. Nakasuot siya ng isang malinis na damit at may dalang isang maliit na kahon ng mga gamit sa pananahi na pag-aari ng ina ni Teresita. Maari ba akong mapatahi sa iyo, Teresita? Tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng emosyon. Tumingin si Teresita sa kanyang ama. Ang galit ay wala na. Tanging ang pagnanais na makilala ang nakaraan ang natira. Ano po ang ipapatahin ninyo? Isang bagong simula, sagot ng matanda. Sabi nila, ang pinakamatibay na tahi ay iyong hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng puso. Totoo ba yon, Teresita? Totoo yon, Maria. Dahil ang damit na itinahi sa pag-ibig ay hindi kailanman maluluma, at ang telang hinabi sa katotohanan ay hindi kailanman mapupunit. Salamat po. Akala ko po ay hindi na ako makakapagsuot ng magandang gown sa aking kasal dahil sa hirap namin. Pero ang ginawa niyo para sa akin, para po akong isang tunay na prinsesa. Hindi mo kailangang maging mayaman para magkaroon ng dangal, Maria. Ang suot mong gown ay simbolo ng iyong bagong simula. Humayo ka at baunin mo ang ganda ng iyong pangarap. Ngumiti si Teresita habang pinagmamasdan ng isang batang dalaga na masayang lumabas ng kanyang tindahan. Yakap-yakap ang isang simpleng puting gown na gawa sa dekalidad na cotton at may dekorasyong burda ng mga bulaklak sa bukid. Wala itong mga mamahaling kristal o pilak na sinulid. Ngunit ang kinang sa mga mata ng dalaga ay sapat na upang magliwanag ang buong silid. Ito na ang bagong buhay ni Teresita. Ang kanyang tindahan, na ngayon ay tinatawag na ang Sinulid ng Pag-asa, ay muling naging sentro ng buhay sa bayan ng San Jose. Hindi na ito ang lugar kung saan ang mga mayayaman ay nagpapagawa ng mga gown para sa mga maranyang party. Ito ay naging isang paaralan at tahanan para sa mga nagnanais matuto ng sining ng pagbuburda. Ang amoy ng bagong lundag na tela at ang sariwang bango ng sampagwita sa altar ay nagbibigay ng kakaibang sigla sa paligid. Ang tunog ng kanyang depadyak na makina ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Isang ritmo na tila musika ng katarungan at kapayapaan. Ang bawat padyak ay paalala ng kanyang pinagdaanan, at ang bawat ikot ng karayom
ay simbolo ng kanyang pag-usad. Lumapit si Teresita sa kanyang luma at maliit na altar sa loob ng tindahan. Doon ay nakalagay ang larawan ni Lola Saling, katabi ng kanyang unang gintong gunting. Nagtirik siya ng kandila at dahan-dahang nag-antanda ng krus. Ramdam niya ang presensya ng kanyang lola. Tila nakangiti ito sa kanya mula sa kabilang buhay. Masaya dahil nga panatili niya ang dangan ng kanilang sining. Lola, natupad ko na po ang pangako ko. Bulong ni Teresita habang ang init ng kandila ay humahaplos sa kanyang mukha. Hindi na po muling magagamit ang ating sining para sa kasinungalingan. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagninilay. Pumasok si Don Ricardo, ang kanyang ama. Hindi na ito ang taong tila pasanin ang buong mundo. Ngayon, ang kanyang mga mata ay may kislap na ng pag-asa. May dala itong isang maliit na basket ng mga prutas at isang balumbon ng telang gawa sa pinya, ang pinakamahalagang uri ng tela sa bansa. Teresita, apo, may dinala akong tela. Naisip ko, baka gusto mong gumawa ng isang espesyal na damit para sa darating na pista. Wika ng matanda, ang boses ay puno ng pagmamahal. Salamat po, Tay. Tugon ni Teresita habang tinatanggap ang tela. Ang salitang Tay ay tila isang matamis na himig sa kanyang lalamunan. Ang paghilom ng kanilang ugnayan ay ang pinakamagandang tahi na nagawa niya sa kanyang buong buhay. Narinig mo na ba ang balita? Si Doña Corazon at si Isidro, nahatulan na sila kahapon. Maraming taon silang mananatili sa loob. Si Beatriz naman ay umalis na ng bayan. Wala nang gustong kumausap sa kanya. Pagbabahagi ng matanda, ang kanyang boses ay walang bahid ng pait, kundi isang simpleng pagkilala sa katarungan. Tumango lang si Teresita. Ang balitang iyon ay hindi na nagbigay sa kanya ng matinding kagalakan o galit. Ang mga Villalobos ay bahagi na lamang ng isang madilim na kabanata na matagal na niyang tinapos. Ang kanyang mundo ay hindi na umiikot sa kanilang pagbagsak, kundi sa kanyang sariling pagbangon. Hayaan na natin sila, Tay. Ang mahalaga ay ang katahimikan natin ngayon, sabi ni Teresita habang inilalatag ang telang pinya sa kanyang lamesa. Kinuha ni Teresita ang isang bagong sinulid, isang kulay ginto na sinulid na sadyang ipinagawa niya. Ito ang kanyang golden moment. Hindi na ito gagamitin para sa ebidensya o para sa pagtatago ng sikreto. Ito ay gagamitin niya upang gumawa ng isang balabal para sa patron ng San Jose, bilang pasasalamat sa lahat ng biyayang natanggap niya matapos ang unos. Sinimula niyang itusok ang karayom sa tilang pinya. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay puno ng sining at pagmamahal. Ang bawat disenyo ay sumasalamin sa kagandahan ng buhay. Mga ibon na lumilipad ng malaya, mga bulaklak na namumukadkad pagkatapos ng ulan, at isang pusong buo at matatag. Sa labas ng tindahan, ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nagbibigay ng kulay kahel at lilang liwanag sa buong bayan. Ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tunog ng babala o ng kasal na puno ng dumi. Ito ay tunog ng orasyon, ng pasasalamat, at ng kapayapaang matagal nang hinanap ng bawat taga San Jose. Lumabas si Teresita sa kanyang maliit na beranda at tumingin sa kalangitan. Nakita niya ang unang bituin na sumiklab sa dilim. Naalala niya ang lahat. Ang pagluhod niya sa mansyon, ang mga silver thread sa kanyang wedding gown, ang pagtataksil ni na Beatriz at Isidro, at ang katapangan ni Catalina. Lahat ng yon ay bahagi ng isang malaking disenyo na binuo ng tadhana. Ang bawat sugat ay isang tahi, bulong niya habang dinadama ang malamig na simoy ng hangin. At ang bawat tahi ay bahagi ng isang obra maestrang tinatawag na buhay. Hawak ni Teresita ang kanyang gintong sinulid. Hindi na ito pilak para sa katarungan, kundi ginto para sa kanyang sariling bukas. Isang bukas na siya mismo ang humabi, siya mismo ang pumili, at siya mismo ang nagbigay ng kulay. Wala nang takot, wala nang pot.
Tanging ondalisay na sining ng isang mananahi na nahanap ang kanyang tunay na halaga sa gitna ng mga hibla ng katotohanan. Sa bawat paghila ng gintong sinulid, sa wakas, ay natapos na ang pinakamagandang obra ni Teresita. Isang buhay na hindi na nakagapos sa sakit, kundi malayang nakahinga sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili hanggang sa huling tahi ng ating paglalakbay. Aaminin ko sa inyo, habang isinusulat ko ang bahagi kung saan pilit na pinapaluhod si Teresita sa malamig na semento ng mansyon, habang pilit na pinapapirma sa kanyang sariling kamatayan, tila nanlambot din ang aking mga kamay sa bigat ng emosyon. Masakit isipin na may mga pusong handang sumira ng dangal ng iba para lamang isalba ang sariling pangalan. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip, kundi isang salamin ng mga lihim na laban at sining ng pagtitiis na kinakaharap ng marami sa atin araw-araw. Ang ating buhay ay parang telang pinya. Maselan, mahalaga, at kailangang dumaan sa hapdi ng karayom upang mabuo ang isang magandang disenyo. Huwag ninyong hayaang ang ibang tao ang humawak ng gunting at maggupit ng inyong halaga. Gaya ni Teresita, matuto tayong humabi ng sarili nating kapayapaan, kahit na ang tanging gamit natin ay ang mga hibla ng ating mga sugat. Dahil sa huli, ang pinakamatibay na tahi ay hindi ang yaman o paghihigante, kundi ang pananatiling tapat sa ating sariling dangal sa gitna ng unos. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresita, pipiliin nyo rin ba ang simpleng katahimikan sa Tiemtheo kaysa sa lahat ng yaman ng mga Villalobos? O kukunin nyo ang lahat bilang kabayaran sa inyong mga luha? Gusto ko ring malaman, nasaan kayo ngayon habang nakikinig sa ating teleserye? Marahil ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya, nagtitiklop ng mga nilabhan, o baka nagpapahinga na matapos ang isang mahabang araw ng pagsusumikap. Ibahagi niyo naman sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section. Dahil dito, ang inyong mga kwento ay laging may nakikinig. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, pagsubok, at paghilom. Manatiling matatag, mga kateleserye, at laging tandaan na ang dulo ng bawat buhol ay simula ng isang mas matibay na tahi. Pamagat ng kwento, ang sinulid ng katotohanan. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa layuning libangin at magbigay ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pag-aari ng channel na Secret Love Teleserye.